Gusto mo bang manatiling malakas ang iyong mga binti kahit umabot ka ng 90? Kung oo, makinig ka ng mabuti. Ako ang iyong daily senior meal coach at ngayon, ibabahagi ko ang 6 na pagkain na dapat mong simulan kainin mula ngayon. Kung nais mong mapanatiling matibay at malakas ang iyong mga binti, kahit sa edad na 90, mahalagang malaman kung ano ang makakatulong sa iyong katawan. Sa simula, maaaring wala kang mapansing pagbabago, parang normal lang ang lahat. Pero darating ang araw na mapapansin mong mas mahirap na palang tumayo mula sa upuan. Pagkalipas ng ilang linggo, mapapansin mong hinihingal ka na agad kapag umaakyat ng hagdan. At bago mo patuluyang mapansin, nagsisimula ng humina ang iyong mga binti. Ang nakakatakot dito, hindi ito basta simpleng pagtanda lamang. Isa itong tahimik na pagkawala ng muscle mass o lakas ng kalamnan. Unti-unti nitong kinukuha ang iyong balanse, lakas at kalayaan sa paggalaw. Maraming matatanda ang hindi agad. Napapansin ito hanggang sa mahirapan na silang kumilos sa pangaraw-araw na gawain. Pero narito ang isang mahalagang bagay na hindi alam ng karamihan sa mga nakatatanda. Ang pagpili ng tamang pagkain ay maaaring kasing lakas ng epekto ng pag-ehersisyo. Sa ilang pagkakataon, maaari pa nga itong maging mas epektibo. Ibig sabihin, ang tamang pagkain ay may malaking papel sa pagpapanatiling malakas ng iyong katawan. Sa video na ito, matutuklasan mo ang 6 na pagkaing na patunayan ng siyensya na nakakatulong upang maibalik ang lakas ng mga binti, maprotektahan ang mga buto at mapanatili kang kumikilos ng may kumpiyansa anuman ang iyong edad. At pagdating sa pagkain bilang 6, ito ay karaniwang matatagpuan sa kusina ng maraming matatanda, pero nakakagulat dahil 99% sa kanila ay mali ang paraan ng pagkain nito. Una, kamote o sweet potatoes. Pagdating sa pagpapanatiling malakas at matatag ang iyong mga binti, napakahalaga ng enerhiya. Ngunit hindi lahat ng uri ng enerhiya ay pare-pareho ang epekto sa katawan. May mga pagkain na nagbibigay ng mabilis na lakas sa simula, ngunit agad ka ring iniiwan na pagod at matamlay. Pagkatapos, ang kamote sa kabilang banda ay nagbibigay ng pangmatagalang enerhiya. Ito ang uri ng lakas na unti-unting inilalabas ng katawan. Kaya mas tumatagal ang suporta nito sa iyong mga kalamnan. Dahil dito, mas nagiging madali para sa iyo ang maglakad, umakyat ng hagdan at tumayo ng tuwid at may kumpiyansa. Habang tayo ay tumatanda, ang ating mga kalamnan ay hindi na nakakapag-imbak o nakagagamit ng enerhiya ng kasing husay tulad ng dati. Kaya naman ang mga simpleng gawain tulad ng pagbubuhat ng mga pinamili o paglalakad pataas ng burol ay nagsisimulang maging mas mabigat sa pakiramdam. Dito pumapasok ang tulong ng kamote. Nakakatulong itong suportahan ang natural na pagbabagong ito sa katawan habang tayo ay tumatanda. Ang kamote ay puno ng complex carbohydrates na nagbibigay ng tuloy-tuloy at matatag na enerhiya ng hindi nagdudulot ng biglaang pagtaas o pagbagsak ng blood sugar. Sa loob ng matingkad nitong kulay kahel na laman ay matatagpuan ang vitamin A, potassium at mga anti-inflammatory compound na tumutulong sa pag-aayos ng maliliit na punit sa kalamnan, pag-iwas sa pamumulikat at pagpapanatiling maayos at magaan ang iyong paggalaw. Ang vitamin A ay tumutulong sa mas mabilis na pag-recover ng mga kalamnan at nakakatulong din sa pagbawas ng pananakit. Samantala, ang potassium ay mahalaga para mapanatiling maayos ang pagkontraksyon ng mga kalamnan at para manatiling sapat ang hydration ng mga tissue sa katawan. May isa pang tahimik na kalaban ng lakas ng katawan, ang chronic inflammation. Unti-unti nitong pinapahina at sinisira ang mga muscle fibers habang lumilipas ang panahon. Ang beta-carotene na matatagpuan sa kamote ay tumutulong labanan ang pinsalang ito sa antas ng mga selula. Kaya nakakatulong itong panatilihing mas flexible, mas komportable at mas malakas ang iyong mga binti. Mahalaga rin ang papel ng iyong bituka o gut health. Ang natural na fiber na nasa kamote ay tumutulong sa maayos na digestion at mas magandang pagsipsip ng nutrients. Ibig sabihin, mas natitiyak na ang mga kalamnan mo ay tunay na nakakatanggap ng nutrisyong kinakain mo. Maraming paraan para kainin ang kamote. Maaari mo itong i-roast, gawing mashed o idagdag sa mga sabaw at salad. Ang banayad nitong tamis ay madaling ipares sa halos anumang pagkain. At sa bawat serving nito ay tinutulungan nitong dalhin ka ng iyong mga binti ng mas malayo. Isang matibay na hakbang sa bawat galaw. Pangalawa, oats. Karamihan sa mga tao ay iniisip na ang oats ay isang simpleng pagkain lamang para sa almusal. Pero para sa mga nakatatanda,
Isa ito sa pinakamainam na pagpipilian upang mapanatili ang tibay ng mga binti at magkaroon ng enerhiya sa buong araw. Kung napapansin mong madaling mapagod ang iyong mga binti sa kalagitnaan, ang araw o parang mabigat ang pakiramdam, nito kapag umaakyat ka ng hagdan, makakatulong ang oats. Habang tayo ay tumatanda, unti-unting nababawasan ang stamina ng ating mga kalamnan dahil hindi na kasing husay ng dati ang katawan sa pagpapanatiling balance ng blood sugar at antas ng enerhiya. Ang oats ay nagbibigay ng carbohydrates na dahan-dahang inilalabas ng katawan kaya nakakakuha ang iyong mga kalamnan ng tuloy-tuloy na enerhiya sa loob ng maraming oras. Walang bigla ang pagbagsak ng lakas. Walang matinding pagod sa kalagitnaan ng araw kundi tuloy-tuloy na lakas. Para sa paglalakad, paghahalaman at pananatiling aktibo. Pero hindi lang enerhiya ang naibibigay ng oats sa iyong mga kalamnan. Nakakatulong din ito sa pagbuo at pag-ayos ng mga ito. Sa bawat serving ng oats, may makukuha kang plant-based protein na tumutulong mag-repair at magpanatili ng mga muscle fibers na natural na humihina habang tumatanda. Dahil dito, mas nagiging maayos ang balance, mas lumalakas ang mga binti at mas nagiging matatag ang iyong katawan. Mayaman din ang oats iron at magnesium, dalawang nutrisyong madalas kulang sa maraming nakatatanda. Ang iron ay tumutulong magdala ng oxygen papunta sa iyong mga kalamnan habang ang magnesium naman ay tumutulong sa pag-relax ng mga ito. Dahil dito nakakatulong itong maiwasan ang pamumulikat, paninigas at ang mabigat o naninikip na pakiramdam sa mga binti. Kung naranasan mo na ang biglaang pamumulikat ng mga binti sa gabi, maaaring makatulong ang magnesium na matatagpuan sa oats upang mabawasan ito ng natural. Bukod dito, sinusuportahan din ng oats ang maayos na sirkulasyon ng dugo sa pamamagitan ng pagtulong na panatilihing bukas at flexible ang mga blood vessel. Dahil dito, mas madaling nakakarating ang oxygen at mga sustansya sa iyong mga kalamnan na tumutulong sa mas mabilis na pag-recover ng iyong katawan. Tangkilikin mo sila habang mainit sa umaga, ihalo sa mga smoothie o gawing bahagi ng masusustansyang merienda na inibake. Kahit alin pa ang paraan na piliin mong pagkain sa kanila, tahimik na nagbibigay lakas ang oatsamnan na tumutulong upang manatiling malakas, matatag at handa sa bawat hakbang ang iyong mga binti. Pangatlo, abokado. Hindi lang uso o trendy na pagkain ang abokado. Isa ito sa pinakamahusay na paraan para sa mga nakatatanda upang mapanatiling malakas, flexible at komportable ang kanilang mga binti. Habang tayo ay tumatanda, madalas na dumarating ang paninigas ng katawan. Kirot kapag bumabangon mula sa kama o ang paninikip ng pakiramdam matapos umupo ng matagal. Kadalasan ang mga ito ay dulot ng inflamasyon na unti-unting nagpapahina sa mga kalamnan at kasukasuan. Natural na nakakatulong ang abokado upang labanan ito. Mayaman ito sa monounsaturated fats. Ang tinatawag na good fats na tumutulong magpahupa ng pamamaga, magprotekta sa muscle tissue at panatilihing malambot at flexible ang mga kasukasuan. Dahil dito nababawasan ang paninigas at pananakit at mas nagkakaroon ka ng kalayaang gumalaw ng may kumpiyansa. Mas maganda pa rito punurin ng potassium ang abokado, isang mahalagang mineral na kailangan ng iyong mga kalamnan upang maayos na kumontraksyon. Sa katunayan, mas marami pa itong potassium kaysa sa saging. Dahil dito, nakakatulong itong maiwasan ang pamumulikat, muscle spasms at ang paninikip ng mga binti sa gabi. Kung naranasan mo ng magising sa kalagitnaan ng gabi dahil sa masakit na pamumulikat ng iyong binti lalo na sa bahagi ng CF, maaaring isa sa mga dahilan nito ay mababang antas ng potassium sa katawan. Ang pagdaragdag ng abokado sa iyong pagkain ay maaaring makatulong upang maiwasan ang ganitong mga sitwasyon at mapanatiling mas komportable ang iyong mga binti. Nagbibigay din ang abokado ng vitamin E, isang makapangyarihang antioxidant na tumutulong mag-ayos ng maliliit na stress point sa iyong mga kalamnan, kaya nababawasan ang pagkapagod at napapanatili silang malakas. Ang mga healthy fats nito ay tumutulong din sa maayos na sirkulasyon ng dugo kaya mas madaling nakakarating ang oxygen at mga sustansya sa iyong mga kalamnan. Sa binti na tumutulong para manatili silang may enerhiya. Maaari mong idagdag ang avocado sa toast, ihalo sa smoothies, gawing guacamole, o kainin lang ito na may kaunting asin at paminta. Ang pinakamahalaga ay ang pagiging consistent. Gawin mo itong regular na bahagi ng iyong pagkain bawat linggo. At sa paglipas ng panahon,
Maaari mong maramdaman ang pagbabago, mas magaan at mas maayos na paggalaw, mas kaunting pamumulikat, at mga binting nananatiling flexible at aktibo sa loob ng maraming taon. Pang-apat, berries. Ang pagtanda ay hindi maiiwasan, ngunit ang pagkawala ng lakas ay hindi naman kailangang mangyari. Araw-araw ang iyong mga kalamnan ay nahaharap sa mga hindi nakikitang kalaban tulad ng free radicals, oxidative stress at inflammation. Hindi mo man sila nakikita, nararamdaman mo naman ang epekto nila. Paninigas ng tuhod, pananakit ng mga binti kahit sa magaan na gawain o matagal na pakiramdam ng pagkapagod. Dito pumapasok ang tulong ng berries. Ang blueberries, strawberries, raspberries at blackberries ay ilan sa pinakamalalakas na natural na tagapagtanggol na ibinibigay ng kalikasan. Puno sila ng antioxidants na kumikilos, parang pananggal, laban sa oxidative stress na nagpapahina sa mga kalamnan at nagpapabagal sa kanilang pag-recover. Habang mas madalas mo silang kinakain, mas nagiging matibay at mas resilient ang iyong mga kalamnan. Bukod dito, nakakatulong din ang berries na mabawasan ang chronic inflammation, ang tahimik na sanhi ng paninigas ng mga kasukasuhan at pananakit ng mga binti. Dahil dito, mas nagiging malaya at mas komportable ang iyong paggalaw sa araw-araw. Ang mataas na taglay nilang vitamin C ay tumutulong sa paggawa ng collagen na mahalaga upang mapanatiling matibay, flexible at parang mas bata ang pakiramdam ng iyong mga kalamnan, litid at kasukasuhan. At hindi lang sila nagbibigay proteksyon, nagbibigay din sila ng enerhiya. Tinutulungan ng berries ang maayos na sirkulasyon ng dugo na nagpapabuti sa pagdadala ng oxygen papunta sa iyong mga kalamnan sa binti. Dahil dito, mas kaunti ang pakiramdam ng pagkapagod at mas mabilis kang nakakabawi. Pagkatapos ng anumang gawain o aktibidad, bilang dagdag na benepisyo, ang parehong antioxidants na nagpoprotekta sa iyong mga kalamnan ay tumutulong din upang mapanatiling mas malinaw ang iyong memorya at mas matalas ang iyong pag-iisip. Kaya nananatiling aktibo ang iyong isipan tulad ng iyong katawan. Maaari kang magdagdag ng isang dakot ng berries sa oatmeal, yogurt o smoothies o kaya ay kainin ang mga ito ng sariwa bilang merienda. Sa bawat kagat, pinapalakas mo ang iyong lakas, flexibility at sigla mula sa loob palabas. Matamis, simple at napakalakas ng epekto. Animperias ay tunay na pagkain na mabuti para sa iyong katawan at pati na rin sa iyong utak. Bago tayo magpatuloy sa huling dalawang pagkain sa ating listahan, kung nakakatulong sa ang video na ito, pakibigay naman ng like at mag-subscribe sa Senior Meal Coach para sa mas marami pang practical na tips na makakatulong sa iyo na manatiling malakas at aktibo kahit lampas na ang edad. Kumusta naman ang iyong kalusugan nitong mga nakaraang araw? Ipaalam mo sa amin sa comment section sa ibaba. Gustong-gusto naming marinig ang inyong mga kwento at kung nais mong suportahan ang aming misyon, maaari mong i-click ang Super Thanks button upang magpadala ng maliit na tanda ng pagpapahalaga. Ang bawat maliit na tulong ay talagang mahalaga. Panglima, salmon. Sa tuwing ikaw ay tumatayo, naglalakad o umaakyat ng hagdan, tahimik na binubuhat ng iyong mga kalamnan sa binti ang buong bigat ng iyong katawan. Ngunit habang ikaw ay tumatanda, bumabagal ang kakayahan ng iyong katawan na muling buuin at ayusin ang mga kalamnan. Kaya naman napapansin ng marami na ang kanilang mga binti ay nagsisimulang humina o mas madaling mapagod kumpara noon. Dito nagiging napakahalaga ang salmon, isa sa pinakamakapangyarihang pagkain para muling mapalakas ang katawan. Puno ito ng mataas na kalidad na nagbibigay sa iyong mga kalamnan ng mga materyales na kailangan nila upang maayos ang sarili at manatiling matibay. Ngunit ang tunay na lihim ng salmon ay matatagpuan sa omega-3 fatty acids nito. Ang mga healthy fats na ito ay tumutulong magpababa ng inflammation, nagpapabuti ng daloy ng dugo at tumutulong protektahan ang mga kasukasuan laban sa paninigas at pananakit. Ang inflammation ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit humihina ang katawan at mabagal ang pag-recover ng maraming nakatatanda. Tinutulungan ng omega-3 na pakalmahin ang prosesong ito kaya mas malaya at mas komportable ang paggalaw ng iyong mga binti. Sinusuportahan din nito ang maayos na sirkulasyon ng dugo sa pamamagitan ng pagpapanatiling flexible ng mga blood vessel. Dahil dito, mas madaling nakakarating ang oxygen at mga sustansya sa iyong mga kalamnan. Ang resulta ay mas maraming enerhiya, mas kaunting pakiramdam ng kabigatan sa mga binti, at mas mabilis na pagbangon ng katawan pagkatapos ng mga gawain.
Tumutulong din ang salmon sa kalusugan ng mga nerves o ugat kaya nananatiling malinaw, maayos at balanse ang iyong paggalaw. Bukod pa rito ang mga B vitamins na taglay nito, lalo na ang vitamin B12 ay tumutulong sa pag-convert ng pagkain na iyong kinakain upang maging malinis at kapakipakinabang na enerhiya para sa iyong katawan. Magkakasama, sinusuportahan nila ang tibay, lakas at koordinasyon ng iyong katawan. Hindi mo kailangang kumain ng salmon araw-araw. 2 hanggang 3 beses lamang sa isang linggo ay maaari nang magdala ng malaking pagbabago. Inihaw man ito, in-bake, o kahit delata na may kaunting olive oil at lemon, bawat kagat ay tumutulong sa muling pagbuo, pagbibigay lakas at pagpapanumbalik ng sigla ng iyong mga binti mula sa loob palabas. Panganim, itlog. Kung tatanungin mo ang karamihan sa mga doktor or nutritionist kung aling pagkain ang pinakamabisang tumutulong upang maibalik ang lakas ng katawan matapos ang edad na 6 na, marami sa kanila ang magbibigay ng iisang sagot. Ang itlog, maliit, simple at abot kaya ngunit napakayaman sa sustansya. Ang bawat itlog ay naglalaman ng kumpletong pakete ng mga nutrisyon na kailangan ng iyong mga kalamnan upang manatiling malakas at matatag habang tayo ay tumatanda. Mas mabilis tayong nawawalan ng muscle kaysa sa kaya nitong muling buuin ang katawan. Ang prosesong ito ay tinatawag na sarcopenia. Maaari mo itong mapansin sa mas mabagal na paggalaw, paghina ng mga binti o pakiramdam na hindi na kasing tatag ang iyong pagtayo at paglalakad. Tinutulungan ng itlog na labanan ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng mataas na kalidad na naglalaman ng lahat ng 9 na mahahalagang amino acids, ang eksaktong mga building blocks na kailangan ng iyong mga kalamnan upang mag-repair at muling lumakas. Isa rin ito sa pinakamahusay na natural na pinagmumula ng vitamin D na mahalaga hindi lamang para sa kalusugan ng mga buto kundi pati na rin sa lakas at koordinasyon ng mga kalamnan. Napakakaraniwan ng kakulangan sa vitamin D sa mga nakatatanda at maaari itong magdulot ng pagkapagod, panghihina at mga problema sa balane. Sa pagkain ng 1 o 2 itlog bawat araw, maaari mong tulungan ang iyong katawan na mapabuti ang antas ng vitamin D ng natural. Sa loob ng bawat pula ng itlog, makikita mo rin ang choline, isang mahalagang nutrisyon na tumutulong upang maging maayos ang komunikasyon sa pagitan ng iyong mga ugat at kalamnan. Ibig sabihin nito ay mas mabilis na reaksyon, mas matatag na mga hakbang at mas mahusay na kontrol sa paggalaw ng iyong katawan. Bukod pa rito, mayaman din ang itlog sa B vitamins, antioxidants at healthy fats na tumutulong protektahan ang mga muscle cells at panatilihin ang iyong enerhiya sa buong maghapon. Hindi mo naman kailangang kumain ng marami. Para sa karamihan ng tao, sapat na ang 1. 2 itlog bawat araw, maaari mo itong gawing scrambled, pakuluan o ipares sa mga gulay para sa dagdag na sustansya. Ang pinakamahalaga ay ang pagiging consistent. Kapag ginawa mong regular na bahagi ng iyong pang-araw-araw na pagkain ng itlog, makakatulong ito upang manatili kang balse, kumpiyansa at malakas sa loob ng maraming taon. Minsan ang pinakasimpleng pagkain talaga ang bumubuo ng pinakamatibay na pundasyon para sa kalusugan. Ngayon, isang karaniwang tanong ang madalas lumalabas. Kailangan ko bang kainin ang lahat ng 6 na pagkaing ito araw-araw? Hindi naman kinakailangan, maaari mo silang paghalu-haluin o pagpalit-palitin sa loob ng 1 linggo. Ang pinakamahalaga ay ang pagiging consistent, ang gawing regular na bahagi ng iyong routine, ang mga pagkaing ito. Kahit ilang servings, lamang ng bawat isa na ikakalat, mo sa buong linggo ay maaaring magdala ng kapansin-pansing pagbabago sa lakas ng iyong mga binti at sa antas ng iyong enerhiya. Kaya ang susunod na tanong ay, kailan nga ba pinakamainam kainin ng mga ito? Ang umaga ang pinaka-ideal na oras. Ang pagsisimula ng iyong araw sa mga pagkaing mayaman sa sustansya ay nagbibigay sa iyong mga kalamnan ng pangmatagalang enerhiya at tumutulong upang mapanatiling balanse ang antas ng iyong lakas sa buong araw. Ngunit kung mas gusto mong kainin ang mga ito sa ibang oras ng araw tulad ng tanghalian o hapunan, ayos lang din iyon. Makikinabang pa rin ang iyong katawan sa tuwing pinapakain mo ito ng tamang nutrisyon. Maaari mo bang kainin ang mga ito ng sabay-sabay? Siyempre, sa katunayan, mas nagiging epektibo pa ang marami sa mga pagkain ito kapag pinagsasama-sama. Halimbawa, ang oats na may berries o salmon na may avocado. Ang mga sustansyang taglay, yung mga pagkain ito ay nagtutulungan
upang mas mapabuti ang epekto sa katawan. Isang konsepto na madalas tawagin ng mga eksperto sa nutrisyon na food synergy. Isa pang tanong na madalas naming marinig, ay kailangan ba talagang mag-ehersisyo para makita ang resulta? Malaking tulong ang magaan na paggalaw upang mas gumana ng maayos ang mga nutrisyong ito sa iyong katawan. Kahit simpleng pag-uunat ng mga binti, maiikling paglalakad o mga ehersisyong ginagawa habang nakaupo sa upuan ay makakatulong upang mas mapabilis ang iyong pagunlad. Is nutrition ang nagbibigay ng lakas sa iyong katawan, ngunit ang paggalaw ang nagpapagana dito. Kapag pinagsama ang dalawa, tumutulong silang muling buuin ang lakas ng iyong mga binti mula sa loob palabas upang manatili kang malakas, matatag at may kakayahang kumilos ng mag-isa sa loob ng maraming taon. Ngayon na natalakay na natin ang lahat ng 6 na makapangyarihang pagkain, balikan natin ng mabilis ang mga pangunahing punto na ating natutunan. Yung kamote ay nagbibigay ng pangmatagalang enerhiya sa iyong mga kalamnan at tumutulong sa mas mabilis na pag-recover ng katawan. Ang oats naman ay nagbibigay ng tuloy-tuloy na lakas at tumutulong. Panatilihing may enerhiya ang iyong mga kalamnan habang binabawasan ang posibilidad ng pamumulikat. Ang abokado ay nakakatulong magpababa ng inflammation, nagpapataas ng flexibility at nagpoprotekta laban sa masakit na paninigas ng mga kasukasuan. Samantala, ang berries ay tumutulong mag-repair ng mga muscle fibers at nagpoprotekta sa iyong mga kasukasuan sa pamamagitan ng kanilang mayamang antioxidants. Ang salmon ay tumutulong sa muling pagbubuo ng muscle tissue, nagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo at nagpapasigla ng enerhiya mula sa loob. Ang itlog naman ay kumakatawan sa kumpletong pagkain para sa lakas. Lahat ng kailangan ng iyong mga kalamnan sa binti upang manatiling matatag, mabilis, tumugon at malakas. Magkasama ang 6 na pagkaing ito ay bumubuo ng natural na depensa laban sa pagkawala ng kalamnan at panghihina na kadalasang dulot ng pagtanda. Bawat pagkain na may kasamang isa o higit pa sa mga ito ay nagdadala sao ng isang hakbang palapit sa mas malakas na mga binti, mas mahusay na balanse at mas malaking kakayahang kumilos ng mag-isa. Kung napapansin mo, ang pagkapagod kapag umaakyat ng hagdan, mabigat na pakiramdam habang naglalakad o paninigas ng mga binti, tandaan na hindi pa huli. Ang lahat para baguhin ang kalagayan. Ang iyong katawan ay patuloy na tumutugon sa paraan ng pagpapakain mo rito. Magsimula ngayon at sa loob ng ilang linggo, maaari mong maramdaman ang pagbabago, magaan na hakbang, mas matatag na balanse at muling kumpiyansa sa bawat galaw. Ang impormasyong ibinahagi sa video na ito ay para sa layuning pang-edukasyon lamang at hindi dapat maging kapalit ng personalized na medical na payo. Laging kumonsulta sa iyong doktor o isang kwalipikadong healthcare provider bago gumawa ng malalaking pagbabago sa iyong dieta. Lalo na kung ikaw ay may mga chronic conditions, umiinom ng gamot o gumagaling mula sa pinsala, ang iyong kaligtasan at kabutihan ang pinakamahalaga. Gamitin ito bilang gabay, hindi bilang reseta. Tandaan, ang iyong mga binti ang pundasyon ng iyong katawan. Kapag sila ay nanatiling malakas, nananatili kang independent, mobile at may control sa iyong buhay. Kahit ang maliliit at consistent na pagbabago sa iyong dieta ay maaaring magdala ng malaking kaibahan sa pakiramdam mo araw-araw. Kaya simulan mo sa isang simpleng pagbabago ngayong linggo. Maaaring idagdag mo ang kamote sa hapunan o ilagay ang ilang berries sa iyong almusal. Bawat kagat ay isang pamumuhunan para sa iyong hinaharap na lakas at kalayaan. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, pakibigay ng like at mag-subscribe sa Senior Meal Coach para sa mas marami pang tips na makapagpapabago sa iyong buhay at makakatulong sa pananatiling aktibo at malusog kahit lampas 60 na ang edad. At kung nais mong suportahan ang aming mission, maaari mong i-click ang super thanks button sa ibaba. Ang iyong kabutihang loob ay tumutulong sa amin na patuloy na makalikha ng mahahalagang video para sa iyo. Ngayon, gusto ko ring marinig ang iyong opinyon. Alin sa 6 na pagkaing ito ang karaniwan mo ng kinakain? At alin naman ang sisimulan mong idagdag sa iyong mga pagkain ngayong linggo? Ibahagi ang iyong sagot sa comment section. Ang iyong kwento ay maaaring magbigay inspirasyon sa iba upang simulan din ang kanilang paglalakbay patungo sa mas malakas na mga binti. Manatiling malakas, manatiling malusog at patuloy na kumilos dahil bawat hakbang na iyong ginagawa ay isang hakbang patungo sa mas mahabang buhay na puno ng sigla at lakas.